Ito naman sir ng tactical nga opensiba nga sa Blanca Aurora. Kung ito kasi si Renato Baleros noon alias Kano, palagi ito ng hawak niya ng MPA. Pinipilit ito talagang magkaroon ng mga tactical ng opensiba. Lalo na ito kay itong mga taon, palparan ito dito sa Samar. Dito sa Samar. 2004 man dito naramdaman ang kay palparan dito sa San Jose Libuan. Ang mga tao dito, maraming mga tao nawala dito sa San Jose Libuan, pinatay. Hanggang ngayon di yan nakauwi. Di si Renato Baleros, dapat ko si Renato Baleros mag-ano kita ng tactical ng opensiba sa mga ligid, sa mga kalsada. Lalo na ito ang Blanca Aurora, kaya medyo malayo na ito. Doon sa may Katbalogan, ito din ang mga dapat, sabi ni Renato Baleros, doon kayong mag-ingay para ang kalaban natin, ang diversion tactics, ang ginagawa ni Renato Baleros. Kung maingay doon sa may ligid ng kalsada, ang mga sundalo dito ng mga nag-ooperate sa banda ng San Jose Libuan, doon naman sila hahabulin sa may ligid ng kalsada. Ang pangalan yun ng tactical ni Renato Baleros, ito, diversion tactics ng NPA. Yun, ang Blanca kasi, ginano lang yan ng kampo, pinaputukan, pag-robing ng medyo mga 6:30, mga ganyan, ng umaga, nandyan ang, sino ba yan nagpaputok sa ating kampo? Isang squad man lang yan. Ayun ang pinaputukan ng isang squad dyan sa labas ng kampo. Ang pangalan yun ni Kuan, Palangsa, ang pangalan ng NPA. Palangsa nga, kung lumabas ang sundalo, hindi man natin kaya ng kampo, dito sa labas, ang lumabas ay yung atin titirahin. Isang squad, pinaputukan. Meron isang malayong ang sundalo nga, kapgo, yung kapgo namatay sa Blanca. Tapos isa ang aming nasugatan ng PE sa Blanca Aurora. Yun ang sinasabi na ni Renato Baleros, ang tactical nga diversion tactic sa may ligid ng kalsada. Kaya palparan ito masyado magulo dito sa banda ng malapit ng kampo ng mga MPA. Kaya San Jose Libuan, dito pag kampo pinakamatagal, Renato Baleros. Sa kanyang mga panunungkulan, dapat doon sa may ligid ng kalsada magkaroon ng maingay ng mga MPA. Yan, sinunod ito, yan, sa Katbalogan. Katbalogan, sa taas lang ito ng San Andres, itong tower. Binano lang yun ng tower doon, binrekisa ng mga MPA. Pag reinforce ang galing sa Maulong, mga kapguman yun ang pinaputokan ng Juan Claymore. Isang ang namatay kapgo din. Sa taas lang ito ng Juan. Maulong. Itong ginagawa na noon ay pag ano yun ng mga diversion tactic para ang kampo ni Renato Baleros dito sa may pagitan ng Barangay Hagbay, Biri, San Andres, Fernandez. Nandyan si Renato Baleros nagkampo ng mahigit mga 30 years. Oo, sir. 30 years. Mahigit yan kayo mo. 87, isipin mo lang, sir. 1987. Hanggat ng 2010 yata siya mahuli. Mahigit yan, 30 years. Diyan lang yan umiikot itong banda. Anong barangay? Barangay Hagbay. Tapos dito sa Biri, Santo Niño, San Andres, Fernandez. Malapit lang dito sa San Jose Libuan yan. Sa Katbalogan na yan? Hindi. Dito pa yun sa banda ng malayo pang Katbalogan, sir. Kay San Jose Libuan talaga yan? Opo. Banda ng San Jose Libuan. So, ibig sabihin, itong San Jose Libuan talaga yung sentro na matagal? Opo. Yan ang sentro ng pamunuan ng Regional Committee. Yan ay Renato Baleros. Pero nahuli naman si Renato Baleros. Ang pumalit sa kanya si Butil. Si Butil namatay naman dyan sa Yabong.
Tapos nandun pa ako ng 80, yan ang 2018 to 19, Mm. nandyan na si Juan at Ada Hiroso. Mm. Kasi si Roso na ang kapalit hanggang ngayon. Dito pa rin si Roso. Ayun ang sumunod mga commander dito sa Western Samar. Ito si Roso, galing yan sa Luzon. Tapos dumating dito sa Western Samar, 2017, nandito na yan sa Samar. Kinasama ko yas 18 to 19, nagkasama kami yan si Roso. Pero di ba sina Chamson yung mag-asawa dito rin pag-alagala noon sa ano? Opo sir, dito yan. Pero si Samson, mas kumaya, members mo ito ng National Hera. Pero yung huling laban mo, yun yung sa Blanca Aurora. Blanca Aurora. Ano naman yun? O ambos? Ano yun? Di naman yan, barangay man lang ito ng, pero may kampo yan sa Blanca. Tapos, yun ang Blanca kasi, ang sinasabi ko itong Blanca, medyo, hindi ito na lalapitan ng mga MPA. Hmm. Niniwanan ito ng Blanca hanggang doon sa may San Jorge, papunta sa Katbalogan ng kalsada. Hmm. Hindi pa ito nakadikit ang mga MPA dito ng mga banda. Hmm. Sanglit dapat, sabi ni Baleros, dito kayo mag-ingay, kaya hindi ito na naabot pa ng pag-organisa para habulin ng tropa ito dito ng banda. Yung tactical nga diversion tactics para mawala ang tropa. Habulin ng MPA, dito, doon pala nagkandak ng mga ambos. Dito, ang malakalakasan ng MPA dito sa may gitna. Yan ang ginagawa noon ng mga MPA. Okay. Yun mo lang sir sa banda ng mga panhuli sa Blanca Aurora. Pero ikaw doon, Kung tagal mo 1993 to 2020 ka 27 years. Tapos ako, lumipat man ako sa kuhan. Sabi ko sa may banda Matuginaw, Pag ano naman trabaho mo doon? sekretarya ko sa isang seksyon. Yun. Anong trabaho mo? Pag-organisa yung mga political na gawain ng PA. Nagpapukaw ka, nag-organisa, yung pukawin, pakilusin ng mga magsasaka. Mag-ano ka ng mga magsasaka, halimbawa ang mga kalalakihan, kababayan, mga batangon. Yun, magkakaroon sila ng mga committee, mga pagkatapos ng magtayo ka ng mga committee, education naman para sa sektoral. Yung ginagawa ng mga nandyan sa mga political. Pag 2004, ibinalik ako ni Renato Baleros dito sa San Jose de Buwan. Ilang taon na naman, doon ako naging sekretaryo sa may banda Katbalogan. 2066, so gaditon. 2010, nandun ako sa Katbalogan. Linipat-lipat lang ako sa iba't ibang mga bayan, pero ganun pa rin ang mga gawain namin. Anong kaligayahan mo na noon? Medyo nagkakaedad ka na rin sa loob noon Yun na nga, nagiging ano ko na lang, inspirasyon mga medyo, meron man mga magsasaka kasi nga maging malapit sa buhay mo. Medyo natutuwa yan kung dumadating ako. Tapos, naging ano na lang nila sa magiging kaligayahan na lang kasi marunong ako mag-anong mga cultural, mag-ano ko ng mga... So, kumakanta ka rin? Opo, sir. Gitara. Yun ang mga... Kaya pala... Mag-ano ka lang sayaw ng presentation, magkakanta, gitara. Yan ang mga laro. Medyo nagiging naaakit ang mga... Ano ba yun? Sige nga, ikwento mo nga bakit yung mga kanta, mga sayaw, bakit, anong importansya niya sa inyo? Halimbawa, sir, yung kumakanta. Nasaan kayang hangganan ang pag-ikaws ng magsasaka? Sinasamantala at inaapi, wala nang hangganan ang kanyang pagtitis. Ganyan yung mga awitin ng mga MPA. Parang totoo nang sinasabi nila yung mga kwento. Inaawit mo na lang yan. Ganyan.
Kailan nyo kinakanta yun sa mga magsasaka? Kahit kung gusto mo, kung halimbawa mayroon mga meeting, kaya ang kasanayan ng MPA, Marso, anniversary. Pagka December, anniversary ito. Ano yan ng mga cultural, nagpapresenta ng mga MPA, tapos iniimbita naman na yung mga magsasaka. Dami yan na mag-a-attend sa mga ganyan nga special ng okasyon. Tapos kung mayroon naman mga nag-iipon ka sa mga barangay, sityo, mga education, halimbawa, nagbibigay kaya ng mga kanta, magsasayaw, yung ginagawa ng mga MPA. Mas kung may nakakaakit pa sa amin, kasi marunong ako ng yung acupuncture. Ganon. Opo, sir. Mayroon pa ako doon sa bahay, acupuncture. Halimbawa ng mga kahirapan ng mga magsasaka doon ng mga malayong mga barangay. Hindi na nakakababa dito sa Nasidibuan. Mga lagnat, mga ubo, mga ganyan. Pero kami yun, acupuncture, binibigay namin mga lunas ng mga paraguma. Yun, nagiging naakit na lang namin yung mga magsasaka at saka naniniwala ang totoo kami ang tunay na gobyerno. Hindi katulad ngayon nga si Mayor, nagkakaroon kami ng karaban. Yung karaban, sama-sama kami dito ni Mayor. Ikot dito sa San Silibo ang karaban. Ito na, nagbibigay doon ng mga karaban namin lahat-lahat ito. Nagtuturi, tapos So, open na open kayong magkaraban dito nun? Opo sir, sama-sama kami dito. Kasama si Mayor? Opo. Ngayon nga, may karaban naman dito si Mayor, magkakaraban din dito sa Silibuan. Kasi mayroon pa dito ilan ng mga magsasaka, mga kapitan, medyo nakukontak ng MPA. May plano ito si Mayor, kaya dati ako kadimakan Mayor palagi. Nagsasabi siya nga magkakaroon tayo dito ng karaban. Sige, para maano natin ang mga tao sa mga barangay, lalo na itong mga malalayo ng barangay. Makabigay naman lang tayo ng mga lunas sa katawan. Malaking tulong na ito sa kanila. Tapos niyan na yung purpose, may tupad, mayroon pa tayong mga walang gutom. Marami ng tulong ngayon, di katulad noon daw sir nga wala. Kasi nga, medyo naniniwala ng mga tao. Kailan ka nagsimulang magdahan-dahan medyo parang ayaw ko na? Ito lang sir sa 2020. Kasi, dito na yung medyo humina ang kaisipan ko sa MPA na medyo ang MPA hindi ka na maniwala. Si Duterte kasi ang pinakamagaling sa kasaysayan ng bansa natin. Simula't may tataga ang Republika ng Pilipinas, Duterte gud lang pinakamagaling nga presidente nga totoo siya lumaban ang CPP-NP. Hindi. Siya gud lang. Itong mag-ano siya ng EU-70, na doon pa nga na ito MPA, kahit ang mga MPA ito, takot yan ng sinasabing itong EU-70. Halimbawa, hindi man yan si Duterte sinungaling magsasabi. Kapag magsabi si Duterte, kailangan lahat sumama tumulong ang gobyerno. Lahat nga nandyan sa apat mga haligi pusti ng gobyerno, dapat tumulong, sabi ni Duterte. Isip ko naman, wala talaga ng mamamatay gudak talaga ito kapag hindi ako bumuwa. Wala na talaga. Isipin mo lang sa barangay. Ang mga barangay, pinagpirma ng mga withdrawal support ng mga barangay. Itong masasabi ko ngayon, dito lalo na ang mga barangay captain simulat nagkaroon ng mga CSP sa bawat mga barangay at sa sityo. Ngayon, sino man yung nakikinig, tandaan niyo yung masasabi ko. Nagkaroon kayo ng withdrawal support. Ngayon, itong withdrawal support, pumirma na kayo, tapos, ang iba kasi binabalik-balikan pa ang MPA. Sa pag-isip nila,
nga hindi sila malalaman kung makipagbalikan at tumulong ulit ng mga MPA. Mm. Ngayon, lalo na dito sa Sidibuan, mayroon na naman mga kapitan, hindi magtatagal, mayroon sila makakasuhan ng mga dati mga barangay captain, mga nagsisinungaling, wala na sila sumpayan, pakipagtulungan ng mga MPA. Kung ikaw makipagtulungan ng mga MPA, kahit anong mga bagay, ang pangalan yon protected ng mga terorista. Mm. Terorista ka na ang pangalan. Salit, itong mga barangay captain na medyo alanganin sa pagtulong sa ating gobyerno, sa panhuli magsisisi kayo. Mm. Ito, totoo ko lang masasabi, lalo na ngayon, ang mga barangay captain na wala na sa posisyon, hinahabol pa ngayon kahit saan sila hahabulin. Mm. Kasi nagpirma sila, ang personal ang grata, ang withdrawal support ng Buwan MPA. Ito na, medyo ang San Jose Libuan, pabalik-balikan na ulit pag karaban para medyo maayos ulit. Yan iba, medyo natulong pa. Medyo ada pa yung paniwala ng MPA may maitutulong sa kanila. Wala naman sa totoo lang yun ng MPA kasaysayan. Hanggat pangako sa matagal na ito. Nagiging isang dahilan sa hindi yung bayan natin hindi umuunlad sa kanila. Halimbawa, dito sa Sidibuan, kung nandiyan pa ang kalakasan ng MPA, ayaw nila yan magkalsada, kahit lang yan. Ang gusto nila, yung mga daanan, palaging mahirap. Ayaw nila nga yung mga tao, umunlad itong hanap buhay nila, kaya kapag umunlad na ang hanap buhay ng isang tao, hindi ka na yung lilingon, hindi ka natutulong ng MPA. Ang gusto nila, nandyan, ibaon ka sa kahirapan para lalo kang tumutulong at sumasama ng sinasabi ng mga MPA. Yun, dito sa San Jose Libuan, marami ng mga barangay na mayroon ng mga kalsada. Ito nga ng kahirapan ito sa San Pedro. Nagsimula nga ngayon may kalsada na ito. Mapunta doon sa San Pedro. Ito, magiging isang malaking natin yan sa mga MPA dito sa San Jose Libuan. Yung kalahati ng buhay mo kasi nasa loob ka, di ba? Opo, sir. May pagsisisi ka ba? Yes, sir. Ito ang talagang ang pinakamalaki ko itong pinagsisihan. Ito hanggang ngayon ako, 54 na ako. Kung nag-ano lang ako, nagsakahan, tapos nagtanim ako ng mga niyugan, ang matanda na ako, mahina na nga ako ngayon. Tinitiis ko lang sa totoo lang, sir. Ngayon yung kaaman kami dito. Kahit sa mga pag-uupan namin, sumasama man kami sa mga operate. Hindi ko na nga, tinitiis ko lang katawan. Kaya wala naman ka akong magiging hanap buhay. Paano naman kung wala na ako sa paging kaa? Wala naman akong sweldo. Kahit mahirap na yung katawan ko, pinipilit ko din. Yung nasa isip ko, kung nagtanim ako ng nyugan, ganyan sa akin ngayon. Meron na ako pinagkikitaan, wala ko na maging problema. Itong palagi sa isip ko. Lumaki na yung mga anak ko, wala naman sila maasahan hanggang ngayon. Di matanda na ako. Iyon nasa isip ko. Mahirap kasi. Napag-aral mo ba yung mga anak mo? Yung pangalawa ko na ito, sir, nandyan, kinakasama ko. Yung anak ko ngayon, 4. Yung isa, o 2. Kung ito, grade 7. Mga matalino yun, bataan. Pangarap maging sundalo. Oh, sir. Bakit ba kahapon meron naman akong former rebel ng katulad mo? Pangarap din. Oo. Parang Kaya nakikita palagi man na yung kasama niyan. Doon sa amin may mga tropa. Yung ba na, yung ganyer ba malaking pinagkikitaan, may pera. Tapos hindi masyadong hirap na, hindi katulad ngayon. Kung magtrabaho ka lang construction, ay wala. Talaga mahirap. Ito talaga ang mga medyo nakakakuha ng mga isip ng mga bata. Lalo na sa amin na nandun yung tropa. Palagi namin kinakasama. Medyo na ano nang sa kaisipan ng mga bata.
Anong final message mo sa mga kabataan? Ang panghuli kong message para sa lahat na itong mga nakikinig, siguro ito na ang isang pagkakataon para sa atin. Ang mabilis nga umunlad sa ating bayan kung tayo ay isang magtutulungan. Ang mabilis na atin ang paglutas sa kahirapan natin, nasa atin iton mga kamay at pagkilos. Ang number one na ating pabilisin, isa itong itinuturo ko ng mga lahat ng mga tropa, kasamahan ko, ang pagpabilis ng pagpababa ng ating mga MPA. Yung mga kamag-anak, puntahan, kausapin ng paisa-isa. Kasi kung itong kinakausap nyo at pagsasabihan na pababain ang iyong mga kapatid, kamag-anak, kung sila ay magtumulong sa atin, kung sila ay magsabi, hindi ito ay pagtataksilan ng mga kasama ng MPA. Ang MPA kasi, papatying ka lang ng MPA kung ikaw malaman nga ikaw talaga ay nagpapasoko ng bumaba sa gobyerno, kung ikaw malaman. Ngayon, kung ikaw kapatid, hindi ito ang kapatid magsasabi nga, itong kapatid ko, intel pala ito, ito, traidor sa atin. Hindi ito talaga igpapapatay ng MPA. Isa ito ang sinasabi ko, dapat pabilisin natin para mawala na ang insurgency sa ating bayan, umaunlad tayo, magtutulungan tayo para umunlad ang ating bayan. Ito ang ating isang paraan. Hanggat ngayon, magsimula tayo ng paisa't isang biksal para abutin ito natin pangarap. Mauna natin ang insurgency, magtulungan tayo. Lahat na nandyan sa gobyerno, lahat ng mga mayda, ugnayan sa mga MPA, pababain para mabilis mawala ang insurgency o unlad ang ating bayan at ang buong bansa ng Pilipinas. Ito lang, sir. Salamat. Maraming salamat.